Ikaw ba'y guro ng Math and Science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong Math and Science teaching techniques, in, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga classmates at of course sa mga teachers na nanonood sa ating live streaming at nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Ako nga po si classmate Ren Salas at makakasama niyo po ako sa isang oras na kwentuhan at ang topic mamaya sasabihin niya ni classmate Ralph. Ayan, so nabanggit ko nga, aking paboritong classmate ay nandito rin. Classmate Ralph, bumati ka muna. Grabe. Hello, classmate Renz, at magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin sa Go Teacher Go. Kumusta ka, classmate Renz? Ayan, ito masyadong mainit, no? Pero parang kumpara sa mga nakaraang buwan ay hindi na ganun kainit. Pero tingin ko ay mas iinit ang usapan natin mamaya dahil may bago tayong mga kasama. At ang pag-uusapan natin, di ba parang on the recent episodes natin nagbahagi si Teacher Alan about digital world, si Teacher Ivy nagbahagi din siya tungkol sa assessment in the age of AI. And I think we will touch about that technology then in this episode. Tamang-tama ka dyan, classmate Renz. At hindi lang yun, no? Napag-usapan rin natin yung scientific literacy at hindi na rin, di ba, hindi na rin secret, classmate Renz, na talagang medyo poor yung performance natin when it comes to science. At sa napakaraming researches out there, no, na makakapag-inform sa pagtuturo ng science, isa ito sa makatutulong, no, para mas ma-improve natin yung pagtuturo natin. At mapapansin mo, classmate Renz, medyo mahaba. Tingnan mo sa overlay, medyo mahaba yung pag-uusapan natin naman. Ang pamagat ng ating episode ngayon ay Tech, Think, Talk, Reimagining Science Teaching through Technology, Metacognition, and Argument-Driven Inquiry. Ang dami nga Diba? classmate. Mouthful. Pero bago yung classmate Renzo, ay pakikilala muna natin yung teacher na makakasama natin ngayon. Ang makakasama po natin ay isang associate professor sa College of Education ng Bulacan State University. Please welcome Teacher Ron Antonio. Teacher Ron, kumusta po kayo? Hello, classmate Ralph and classmate Renz. Magandang umaga, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng Go Teacher Go. Ayan, so nagagalak po kami at nandito kay Teacher Ron, no? It's your first time here. Pero tanong ko lang po, Teacher Ron, nakikinig din po ba kayo ng Go Teacher Go ng ating programa? Yes naman, classmate Renz, no? Dati nga nakikinig lang ako ng Go Teacher Go pero ngayon resource speaker na ako, no? And I hope yung mga tagapakinig natin mamaya ay maraming matutunan sa sharing ko. Ayan, we are very happy that one of our listeners is now a sharer here in Go Teacher Go. Ayan, so welcome po muli, Teacher Ron. We are happy, always happy to have you here. And po, no, tanong ko lang po at nabanggit po kasi kanina ni classmate Ralph. Kayo po ay isang professor and isang researcher mula sa College of Education ng Bulacan State University. Maaari ko po bang itanong kung ano po ang ginagawa, anong tinuturo nyo, o ang field of interest ng inyong research? And so tama yan, classmate Renz, no? Isa akong associate professor ng Science Education sa Bulacan State University. So ang hinahandle ko ay mga pre-service science teachers. So sila yung mga future generations ng science teachers ng country natin. In particular, nagtuturo ako ng mga biology at mga professional education courses katulad ng research subjects. Yun. At ngayon, no, sa research yung pinag-usapan at research din ang i-share sa atin ngayon ni Teacher Ron. Pero Teacher Ron, no, matanong lang, kasi dun sa episode title natin, no, may tatlong components ng isang teaching approach ang na-mention. Yun nga po ay yung technology, tama ba? Yung metacognition at saka argument-driven inquiry. Tanong lang po, ano po ba yung tawag dito sa approach na ito? At pwede niyo po ba kaming bigyan ng paliwanag? Ano po ba yung teaching approach na ito? Thank you very much for the question, no, classmate Ralph.
para sa panimulang kaalaman ng ating mga manonood at tagapakinig. Ito yung tinatawag nating TI-MADI approach, no? Or Technology Integrated Metacognitive Argument-Driven Inquiry Approach. So, isa itong pedagogical approach o paraan ng pagtuturo na kung saan ito ay combination ng technology, argument-driven inquiry at metacognition. No? Siguro mag-share ako ng aking screen para ma-define ko or ma-elaborate further ko, no? Kung ano ang TI-MADI approach. And go ahead, Teacher Ron. Okay. So I hope nakikita na sa ating screen. So nasasabi ko lang, no, ang TI-MADI approach ay integration ng technology, metacognition at argument-driven inquiry. So actually, ito yung mga evidence-based approaches na tinatawag. Kapag sinabi nating evidence-based approaches, ito yung mga approaches na napatunayan ng pananaliksik o ng literature, no, na epektibo, na kapag ginamit natin to sa loob ng classroom, makaka-yield tayo ng positive results or outcomes sa students' learning. No? To formally define, this approach encourages teachers to engage in scientific practices through inquiry-based learning within a metacognitive learning environment. No? Siguro, kailangan kong ma-emphasize ano ibig sabihin ng scientific practices. No? So, ito yung mga kasanayan o pamamaraan kung paano nakakapag-generate ng scientific knowledge yung ating mga scientists o mga mananaliksik. No? So, sa approach na to, mai-engage natin yung mga estudyante natin, no? Kung paano nila ma-simulate or ma-mimic nila yung mga kasanayan or practices sa science. So sabi nga nila, ito ang approach na parang nagsasabi na it's about learning science, no, by doing science, no? So gusto mo ba 'yon, classmate Renz? Learning science by doing science. Yes, Teacher Ron. Ang gusto ko rin po dito sa approach na nasabi nyo, itong TI-MADI, no? So, maaring familiar na to sa iba, maaring hindi pa. Pero gusto ko pong itanong, given this approach, kasi po mukhang maganda siya kasi hango siya sa mga ebidensya. Ano po ba yung primary goal of using this approach, itong TI-MADI? All right. So this approach actually aims to improve students' understanding of science and the nature of science, enhance their cognitive and metacognitive abilities, and prepare them to become critical thinkers and effective problem solvers, no? So, balikan ko lang yung sinabi ko kanina na yung pinaka-core ng approach na to is about learning science by doing science. So, matututunan ng mga estudyante natin ang science, no? Sa pagiging actively involved sa mga proseso ng science, no? So alam naman natin na yung scientific knowledge hindi agad-agad yan na generate or na-discover, no? So nag-undergo yan ng mga processes na tinatawag. So in a way, kapag ginamit natin to sa loob ng classroom, parang namimimik o nasa-simulate natin yung mga ginagawa ng scientists natin. Katulad ng argumentation, no? Na later mas lalo nating may expound, no? So, yung cognitive at metacognitive abilities sa mga estudyante ang tina-target ng approach na to. Right. Let's dig deep po, Teacher Ron, ano? Kasi dun sa TI-MADI, meron siyang technology integration, metacognition, at saka argument-driven inquiry. Pag-usapan po natin ito isa-isa, no? Una, ano po ba itong technology integration sa konteksto po, no, ng pagtuturo ng science? Alright. Magandang tanong yan, classmate Ralph, no? Meron akong hinandang slide para sa technology integration para maunawaan ng ating mga kapwa guro sa agham at matematika. So, tama ka na yung TI-MADI ay merong integration ng technology, no? At kapag sinabi nating technology integration, isa itong pamamaraan kung paano natin magagamit ng wasto at epektibo ang technology para mas mapa-improve ang pagkatuto ng ating mga estudyante ng science. So, makikita nyo sa screen ko, no, yung TPACK framework na nagsimula kay Mishra and Kohler 2006 na isang framework na popular na nag-encourage sa mga guro, no, na gamitin ng epektibo at wasto ang technology. At hindi lamang technology yung dapat nating isipin dito, kailangan din kinukonsidera natin yung pedagogy, no? Ito yung pamamaraan ng pagtuturo natin, yung art of teaching, at syempre yung content, no? Ito yung tumutukoy sa mga konsepto, mga paksa na
tinuturo natin sa mga estudyante, no? Sabi sa framework na to, kapag nasa gitna ka ng framework na yan, dito natin ma-deliver, no? Yung meaningful, innovative, at effective learning experience sa mga bata. So, hindi lang technology yung iniisip natin, but yung integration din, no? Kung paano natin siya magagamit sa pag-deliver ng lesson, no? Pedagogy, at syempre yung content. So, in the Talagang 21st century, dapat TWIPAC competent ang mga guro. right. Impact competent nga. Pero Teacher Ron, um, na-mention niya rin, na rin no, na itong technological, pedagogical at content knowledge, mahalaga na may blend to para makapag-deliver tayo ng effective na pagtuturo, effective learning on the part of the learners. Pero sa mga learner din natin, importante na inaalam din nila kung paano sila nag-iisip. Tama ba? Ano naman po yung metacognition? Para sa well, very popular itong term na ito para sa mga teachers, pero para sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang metacognition? Magandang tanong yan, no, classmate Ralph. So actually, dadako tayo dun sa pedagogy, no, na isang aspeto dito sa TPAC framework. So dito papasok yung pamamaraan ng pagtuturo natin at dito sa TI MADI approach, explicit yung metacognition, no? So sabi mo nga, marami sa atin aware na kung ano yung metacognition, pero masasabi ko na ito yung something na medyo nakakalimutan natin, no, sa loob ng klase. At lagi natin itong dinidefine na thinking about thinking, no? So, dito sa aking slide, ito yung ibang mga definitions ng metacognition. It's the awareness and an understanding of one's thinking processes in learning and teaching. It involves assessing learning styles, setting goals, planning learning strategies, includes monitoring and reflecting on problem solving, comprehension and decision making, and promotes self-directed learning to deeper understanding and subject mastery. No? So para maunawaan ng ating mga kapwa guro, no? Para sa akin, ang metacognition, ito yung house of learning, no? Instead of what's of learning. Yung what's of learning, ito yung mga konsepto na tinuturo natin sa loob ng klase. Pero ngayon, sa 21st century, sabi ko nga, no, na kailangan na mag-focus din tayo sa house of learning. No? Hindi dapat natin to nakakalimutan. Kailangan maturuan natin yung mga estudyante natin ng mga pamamaraan kung paano nila mas epektibong matututunan, no, yung mga paksa or konseptong tinuturo natin sa kanila. No? Sabi nga nila, no, kailangan sa sumakses uh, tayo sa ginagawa natin. So, gayon din yung ating mga estudyante, kailangan sumakses din sila. Dapat sumakses din sila sa kanilang pag-aaral. No? At sabi sa literature, ang metacognition ay makakatulong sa kanila. No? So, ito yung pagre-reflect, pagpaplano, pagmo-monitor, pag-evaluate ng mga ginagawa natin, no, as individuals. Katulad ng mga tanong na yan, no? Kayo ba, natatanong nyo ba yung mga sarili nyo kapag meron kayong ginagawa o gustong gawin na isang bagay? Kasi kapag tinatanong mo yung mga yan, ibig sabihin, isa kang metacognitive individual, no? Sabi ko nga, kung tayo as adults, medyo nako-confused or at lost sometime, paano pa kaya yung mga learners natin, no? Kaya kailangan ng explicit teaching of metacognition. Ayan, very well said po no Teacher Ron. At para nga po sumakses sa pagtuturo, yung iba naman ang ginagamit ay inquiry. Ayan, at Hmm. ito nga po ang pag-uusapan natin ay argument-driven inquiry. Ano naman po ay ito, Teacher Ron? Ayan. So, yung argument-driven inquiry naman, hindi naman ito masyadong bago, no, sa ating mga kapwa guro. Kasi yung salitang inquiry, lagi natin tong naririnig, no, kapag mamaten tayo ng mga seminars sa science education. Pero yung approach na to na ADI is somewhat medyo hindi pa, no, masyadong prevalent sa science classroom dito sa Pilipinas, no. Nagsimula to kay Victor Samson noong early 2000s as a response to calls for reform in science education that emphasize scientific practices aligned with the next generation science standards. So actually, nagsimula ito, no, sa pagtuturo ng chemistry sa United States na kung saan yung mga estudyante ine-explore nila yung isang topic, no, through inquiry and argumentation. No?
So ito yung pinaka-highlight ng argument-driven inquiry. It's a combination of scientific argumentation and inquiry-based learning. No? So later, mas lalo natin yung pag-uusapan. Yes. At excited din kami, Teacher Ron, kung paano ba itong tatlong components na ito ay mag-i-integrate sa pagtuturo natin ng science. Pero bago yon, gusto po muna namin malaman, paano po ba nagsimula itong study ninyo tungkol sa pag-integrate nga ng technology, ng metacognition, at saka nitong argument-driven inquiry? Alright, no? Parang mapapa-throwback Thursday talaga ako niyan, classmate Ralph, no? Um, Paano ko nga ba to na simula, no? Yung TI MADI approach, no? Noong 2019, no? Isa akong guro, no? Ng General Microbiology. So isa to sa mga subjects na tinitik ng mga third year BS Ed biology students, no? So isa to sa mga major subjects nila, no? So bago magsimula yung semestre, nagbigay ako ng parang pre-test para ma-assess ko kung ano yung nalalaman ng mga estudyante ko, no, about sa biology in general, no? So, considering na mga third year biology education students sila, no, quite alarming yung nakita kong results ng pre-test kasi dito sa assessment of results of biology knowledge and ability to use core ideas, para bang meron silang difficulty or challenge pa rin kung paano nila i-articulate yung kanilang scientific understanding dito sa mga general concepts in biology, no? So, dito nagsimula, no, yung study na to, no? In particular, ito yung tinatawag na action research. So, I think meron kayong GTG episode, no, nung nakaraan about action research. Yes, noong At February po, Teacher Ron. noong February, no? At natutunan natin doon na um, ang action research ay it's all about continually improving your practices, no, as a teacher. So simula nun, nag-reflect ako, no, ano ba yung situation ng pagtuturo ng mga major subjects dun sa mga estudyante ko na yun, no, sa College of Education. And syempre, based sa observation, no, sa araw-araw namin nakikita, um, medyo teacher-centered, no, yung approach na ginagamit sa pagtuturo ng mga major subjects na yun. Meron ding mga activities or experiments pero yung mga experiments na to ay procedural in nature or prescriptive. Ito yung tinatawag natin mga cookbook style activities, no? Na kung saan naka-ready na yung experiment paper, tapos bibigay na lang sa mga bata, tapos sa mga bata babasahin at ipa-follow na lang yung procedures, tapos nandun na yung mga tables, nandun na yung mga questions, conclusion. So parang ganun yung naging routine nila, no? So masasabi ko na yung passive learning ay very evident at disengage yung mga bata, no, sa kanilang learning processes. So doon nagsimula, no, yung action research na to, no, kung paano ko mai-improve yung pagtuturo ko ng subject na general microbiology. And ito rin siguro, Teacher Ron, yung dahilan kung bakit naging motivated ka, tama ba, i-shift Hmm. yung way of teaching because of this result, tama po ba? Tama ka dyan, classmate Ralph, no? Actually, master's thesis ko itong TI MADI approach, no? Siyempre, compelled ako na kailangan ko gumawa ng research. Pero more than that, no? Yung need na ma-improve, siyempre, yung pagtuturo, no? Yung practices ko as a teacher. Kasi nininiwala ako na kapag nag-improve yung practices ko as a teacher, magta-translate yun, di ba? Sa improvements din sa learning ng mga estudyante ko, no? So aside from that, no, talagang naghanap ako ng mga articles, nagbasa-basa ako ng mga journal articles, no, nanood din ako ng mga YouTube videos. Then I came across argument-driven inquiry, no? And as I did my literature search, parang hindi pa ganun talaga ka-well-known dito sa country natin, but in the United States, no? So, nag-conduct din ako ng mga systematic reviews and meta-analysis kung aware kayo sa research methodologies na to. So actually, yung mga methodologies na to, parang sinisynthesize niya, no, yung mga previously done studies, no? So gumawa ako ng meta-analysis about metacognition, no? So alam nyo ba na nakita ko dito na yung metacognition talagang effective siya sa pagtuturo ng science, at yung inquiry-based learning
kailangan makopol or ma-integrate natin sa inquiry-based learning yung metacognition, no? Kasi mas magiging directed at mas magiging focus yung mga bata natin sa ginagawa nila. When we explicitly promote metacognition during inquiry-based learning processes. So actually, ito nga yun, no? Naglagay ako dyan na hands-on learning is not always minds-on learning, no? Kala natin, kapag nag-i-implement tayo ng hands-on activity sa mga estudyante natin, meron na kagad na kaalaman o may effective learning na nangyayari. Pero sabi sa literature at base din sa experience ko, kailangan makopol natin siya ng metacognition para talaga teaching science through hands-on and minds-on learning. Ayan. So, nabanggit niyo po yung argument-driven inquiry, no? Gusto ko lang din pong i-share na meron kaming partnership with the College of Media Communication kung saan nagkaroon po ng Eskway Kalikasan. Yung mga modules po doon ay ang ginawa din namin ay argument-driven inquiry yung approach. So, mamaya ay mas pag-uusapan natin yan. At may nabanggit kayo na itong thesis nyo ay merong resulta. At maganda na pag-uusapan natin yung mga ebidensya to support the effectiveness of this teaching approach. Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka. Go Teacher Go! At nagbabalik po tayo sa Go Teacher Go at ang title ng episode natin, Tech, Think, Talk. Reimagining Science Teaching Through Technology, Metacognition, and Argument-Driven Inquiry. Ayan, so napag-usapan na natin na himay-himay natin yung bawat isa, technology, metacognition, and even argument-driven inquiry. At ano pa bang napag-usapan natin, classmate Ralph? Ayun, classmate Renz. Kanina ay in-introduce sa atin ni Teacher Ron, no, yung TI MADI, classmate Renz. Yung Yes. tatlong components yung na-discuss kanina ni Teacher Ron, yung technology integration, yung metacognition, at saka nga itong argument-driven inquiry. Ikaw, Tama. At classmate Renz, ano pa ba? ayan, no, kasama pa natin si Teacher Ron. Teacher Ron, bumati nga po ulit kayo. Baka na-miss kayo ng ating mga manonood. Yan. Hello, good morning, classmate Renz at classmate Ralph. Ayan. So, kanina nga po, no, bago tayo magkaroon ng break, ay pinag-usapan natin yung inyong master's thesis kung saan naging turning point ito na para baguhin yung inyong paraan ng pagtuturo. Ngayon naman po, gusto ko pong malaman, Teacher Ron, ano po yung mga research o ebidensya na sumusuporta sa effectiveness nitong TI MADI? Alright, so magandang katanungan yan, classmate Renz, no? So, i-share ko lang yung aking screen para mas makita ng ating mga tagapanood. Ayan. So, actually, na-adopt namin to TI MADI approach, no, sa pagtuturo ng science sa iba't ibang level of education, no? So, kasama ko yung mga mentees ko, yung aking mga colleagues, no, sa laboratory high school, at implement namin yung approach na to at kita namin, no, na meron talaga tong favorable results when it comes to student scientific learning, no. So, nagsimula ito nung pre-pandemic, yung unang siklo, nung general microbiology, as I mentioned. So, dito nakita namin na kakapag-improve siya ng students' conceptual understanding, argumentation skills, at reflective thinking skills. And then, nagkaroon ng pandemic, online, no, na implement pa rin namin ito sa pagtuturo ng genetics, no, na still favorable yung naging results when it comes to understanding and engagement, no, in learning genetics. And then, nung post-pandemic, sa secondary physics, biology, and earth science, all of these yielded positive outcomes, no? So, I think isa tong evidence na talagang um, maging meaningful, no, yung pagtuturo natin ng science when we adopt this approach. Ayan. And gusto ko naman pong malaman, Teacher Ron, that you adopted this approach. No? Of course, tiningnan nyo po kung ano yung mga design principles of TI MADI. So, ano po yung mga prinsipyong yun? Okay. So, para ma-implement natin effectively, no, yung TI MADI, kailangan mag-adhere tayo sa mga design principles na to, no? So, ito yung principles ng inquiry,
technology integration at metacognition. So una, design principle number one, engaging students in inquiry-based practices. So hindi na to bago sa atin, no? Ito yung inquiry-based learning na tinatawag natin. Pero kasi kailangan mag-reflect din tayo, no? Na tama ba yung pag-implement natin ng inquiry-based learning, no? I think sa mga previous episodes nyo, no? Tumalakay rin kayo about inquiry-based learning at napag-usapan nyo na mayroong iba't ibang level ng inquiry, no? Structured, guided, um, the confirmatory, structured, guided, saka open inquiry, no? So kahit anong level doon, pwede nating ma-implement, no, si TI-MADI approach. Kailangan yung activity na mabibigay natin sa mga estudyante natin ay yung activity na makapag-gather sila ng evidence. At mula sa evidence na yun, dapat makapag-construct sila ng explanation o tinatawag nating argument. Pangalawa, sabi ko nga, no, sabi ng mga nasa literature o mga studies, kailangan makouple natin yung inquiry-based learning ng metacognition para mas maging effective siya, no? So kailangan magbigay tayo ng opportunities sa ating mga estudyante to plan, to monitor their thinking, to identify their confusions, no? And to recognize conceptual change. At syempre, kung paano natin mai-integrate, no, ng mas epektibo ang technology. Kasi ang technology integration, hindi lang basta-basta to na gagamit tayo ng technology, no? Kailangan nating i-considera yung learning objectives natin, no? Kung appropriate ba yung digital tool na gagamitin natin sa pedagogy natin, which is inquiry-based. So dito pumapasok yan, no, sa design principle ng technology integration. Very well said po, Teacher Ron. Teacher Ron, kung ikaw po ay isang science teacher na gustong i-apply itong TI-MADI approach, ano po ba yung mga key feature na dapat makita natin by using this approach? Ano po ba yung key features ng TI-MADI? Okay. Siguro pakita ko muna itong framework, no? So ito yung parang encapsulation ng mga design principles at makikita nyo na yung learner nasa gitna siya. So yung student-centeredness talaga, no? Isa sa mga highlight ng approach na ito, no? Um, Tanong mo kanina about sa key features, no? Unang-una, authentic investigations. Kasi sa approach na to, yung mga estudyante natin, mai-engage sila, no, sa mga real-world problems or mga real-world issues, no? Kung aware kayo sa mga social scientific issues, katulad ng climate change, antimicrobial resistance, genetic engineering, pwede natin gamitin yun bilang mga context, no, or paksa para sa pagtuturo ng science. So, pwede din natin tayong mag-develop ng activity na kung saan yung mga bata, no, mag-explore ng mga topic na yun. Aside from that, yung scientific argumentation ay very evident, no, dito sa approach na to. At siguro, Teacher Ralph, no, dito ko ika-clarify ano yung pagkakaiba ng debate sa argumentation. Meron ka bang idea regarding that? Sa scientific argumentation at debate? So, actually, yung pinopromote natin ay argumentation, no? Kapag sinabing argumentation, it's the process of negotiation, no? The goal is to achieve compromise between the two parties. Unlike debate na alam naman natin pag debate may nananalo, may natatalo, no? But in argumentation, learners are helping one another to achieve compromise, no? To achieve an agreement, no? To achieve a common understanding of the topic na pinag-aaralan nila. So, nakapunta na ba kayo sa mga conferences like yung poster presentation? So, parang ganun yung itsura ng argumentation. Merong board, tapos yung mga learners, ina-analyze nila yung argument, nagbibigay sila ng critique or suggestion. So, yun isa sa mga feature ng TI-MADI approach. Collaboration is also evident, no? Kasi pwede natin na implement to, no, in groups. At syempre, mahalaga yung teacher facilitation, no? And of course, yung metacognition na kailangan embedded all throughout siya sa pagtuturo ng science. Okay? Ayan. So, I think we discussed the
effectiveness of the TI-MADI approach. Kanina po nabanggit niyo yung mga research na sumusuporta dito. Tapos nabanggit niyo rin po yung tatlong design principles. Ayan, so ang mga minention niyo po is yung inquiry-based practices, yung metacognitive environment, and even the integration of technology effectively. So now po, kung ikaw is siguro na gustong gamitin yung TI-MADI approach, the question now is, paano ba namin to o i-implement sa classroom? So paano nga po ba, Teacher Ron? Okay. I think yung ating mga tagapakinig, no, ay aware sa 7E, Inquiry-Based Learning Cycle, no? So, iyon din yung ginagamit na framework para sa TI-MADI approach, no? So, unang-una, ano nga uli yung unang E? Kung Elicit. naalala natin. Yan. Elicit, yan. So, syempre sa elicit, dito natin ina-uncover, no, yung prior knowledge or misconceptions ng mga bata ng mga estudyante natin, no? So, after that, yung engage, pwede natin dito na magbigay tayo ng mga motivating or activities sa mga estudyante para ma-introduce yung ating lesson, no? And then dito sa explore, dito pumapasok yung pinaka hands-on activity na kailangan gawin ng mga estudyante natin, no? So, yung driving question ay napaka-crucial sa TI-MADI approach. So, ito yung kaibahan ng TI-MADI approach sa mga conventional inquiry-based activities. Kasi sa conventional inquiry activities, nandun na yung lab paper, yung procedure, pero dito sa TI-MADI approach, yung pinaka-explore part, yung activity, tinatransform natin siya into a driving question, no? So ito yung pinaka-question na i-explore or sasagutan ng mga bata during the explore phase. So dito sila nag-gather ng evidences, no, sa gagawin nila experiment. And then dito sa explain part, dito sila magkakaroon ng argumentation session, no? Na magka-craft sila dito ng scientific argument, no? Consisting of claim, evidence, and reasoning. Tapos yung critiquing, dito din pumapasok, no? And then, si teacher, magno-note, no? Habang nag-roam around siya sa klase, habang nag-argumentation yung mga estudyante, syempre mayroong mga misunderstandings, misconceptions. So dito niya kinaklarify yun, no? Sa elaborate phase. At sa evaluate, syempre for formative assessment at yung application ng lesson ay yung extend phase. Pero I could say na yung extend phase, no, pwede yan kahit all throughout the 7E, no? Ibig sabihin, simula pa lang, sa engage pa lang, makita na ng mga bata yung relevance ng lesson, no? Kaya nga sabi ko yung mga social scientific issues, pwede natin gamitin, no, para ituro using this approach. Kaya isa sa mga features talaga ay real world kasi may Mm. pwede siyang ma-extend sa mga ganong klaseng problems. Siguro teacher Ron, para mas maganda or mas madali po namin ma-absorb lahat-lahat na ito, meron po ba kayong example, no, na sample lesson as well sa biology kasi kayo po ay isang biology teacher, ano po, kung saan ginamitan siya ng TI-MADI approach? Okay. Ayan. So, I hope nakikita sa ating screen. So actually ito ay output, no, ng mga pre-service science teachers, no. Later share ko sa inyo, no, kasi kinapacitate din namin sila sa approach na to, no. So yung topic na ito is about respiratory and circulatory system working with other systems. So ito yung karaniwang makikita natin sa isang instructional plan, no. So nagsisimula siya sa elicit na kung saan syempre kailangan ma-unlock yung prior understanding ng mga bata. So dito gumamit sila ng isang simulation game, no? Mula sa isang digital tool. And then dito sa engage part, gumamit din sila ng isang digital tool, no? O yung Edpuzzle kung aware kayo dito. So kailangan ma-equip yung mga bata ng foundational understanding, no, about dun sa topic. So gumamit sila ng Edpuzzle. So ito ay isang lesson exemplar, no, na gawa ng mga pre-service science teachers. So after ng engage part, ito na yung pinaka-activity or yung explore part. So yung driving question na ginawa nila, how do the physiological changes of circulatory system and respiratory system respond to the different levels of exertion of physical activities? So dito gumamit sila ng application, no, na it's a mobile app
na kung saan pwedeng magamit ng mga estudyante para ma-track yung kanilang BPM, no? Yung kanilang um, pulse rate, no? After mag-exercise. Tapos, syempre, i-record nila yung data nila, no? So, yun yung nagsisilbing parang evidence, no? Nagagamitin nila sa pag-construct ng scientific arguments. So, ito yung pinaka-table sa explore part. At sa explain phase, dito nila sinishare, no, yung kanilang mga initial argument. So, ito yung whiteboard na sinasabi ko kanina, no? Consisting of a claim, evidence, and reasoning. Ayan. And then sa elaborate phase, dito mas dinideepen ng teacher yung topic ng respiratory at circulatory system. No? Ayan. So, pwedeng gumamit ng mga digital tools. At ito yung isang example, no, ng data or evidence na pwedeng magawa ng mga estudyante. So, dito nila makikita yung relationship, no, ng mga ng heart rate, tapos mga trials na ginawa nila. No? So, based from evidence, nakapag-construct sila ng understanding nila. At syempre, ito yung rubric, no, for the scientific argument na pwedeng gamitin ng mga teachers. So it's like the simple CER strategy, claim, evidence, and reasoning. So napapansin mo, classmate Renz and Ralph, meron ditong evaluating, planning, monitoring, naka-embed siya, no, doon sa buong lesson, no? Kasi yung metacognition kailangan explicitly integrated siya sa lesson. Ayan. At ang napansin ko din po dito, Teacher Ron, no, you used several applications, yung mga Edpuzzle, yung mga yan. So nakita natin na akma yung integration ng technology. And also, you made use of argumentation. Nakita naman po natin dun sa sinabi nyo nga pong argumentation board, and even when you are making the final scientific argumentative claim. Ayan, no. So, ang gusto ko pong tanongin, Teacher Ron, ay since you made this spot, alam naman natin na ang maraming mahalagang features ang TI-MADI approach, pero isa na nga dito ay yung scientific argumentation. At nakita nga po natin dito sa shinare nyo na lesson. Kapag sinabi po bang scientific argument, ayan, na nakita ko po kasi dun sa shinare nyo ano po ba yung dapat components nito para masabi na may quality at evidence-based ito? Yeah, tama yan, classmate Renz, no? Um, yung argumentation is it's itong cornerstone, no, ng scientific literacy. At kailangan maturuan natin yung mga bata natin, no, para mag-craft ng evidence-based explanation. So ito yung CER na sinasabi ko kanina. Claim, ito yung sagot dun sa driving question. Evidence, ito yung analysis ng mga estudyante, no, na nag-gather nila dun sa inquiry-based activity na kinonduct nila. So it could be qualitative or quantitative evidence. At syempre yung justification of the evidence or yung reasoning na tinatawag. So dito nila pwedeng ilagay yung mga scientific concepts, principles na pwede nilang malink, no, dun sa evidence saka sa claim. So in all, isa itong scientific argument, no, na would you agree with me, Sir Ralph, na kailangan talagang ma-develop sa mga bata kasi masasabi natin na it's also a way, no, para to promote yung information literacy ng mga estudyante natin, no? Para yung evidence information ang dapat tinatangkilik nila. So, dito sa loob ng klase, napo-foster na natin yon, no, through the CR strategy within the TI-MADI approach. At saka well-guided, teacher Ron. Sometimes kasi ang daming data, hindi marunong kung paano siya i-organize. At least for this, there's a structure, no? May claim, there's evidence, and there's reasoning. Yeah. Mapalik po ako dun sa 7E's instructional model. At since pinag-uusapan po natin itong argumentation, teacher Ron, saan kaya maganda or best, no, ipasok itong argumentation doon sa instructional model na pinakita ninyo? So balikan natin, no, yung 7E kanina. So mas evident yung argumentation sa explain phase. Kasi dito, sinishare ng mga estudyante yung kanilang initial scientific arguments. So, isipin natin, no, wala pang intervention dito si teacher. Magsisimula muna sa mga estudyante. Nag-activity sila, tapos sa explain phase, share nila yung na-craft nilang initial scientific arguments, no? Tapos, actually, yung argumentation, hindi matatapos sa explain phase.
After ng elaboration phase, kinlarify ni teacher yung mga misunderstandings ng mga bata. Dito sa evaluate phase, dito yung opportunity para ma-revise ng mga estudyante yung kanilang arguments. So pwedeng gamitin nila no, yung mga ideas na nakuha nila sa mga kaklase nila. Pwede ding ma-incorporate nila yung suggestion or yung feedback or discussion ni teacher. So makikita mo no, kung aware ka sa social constructivism na philosophy, yung collaboration of ideas talagang very evident at from individual to social, no? Yung argumentation very evident siya as well as metacognition. Ayan. So, kitang-kita nga natin na sa explain, nandiyan sa elaborate, evaluate, and extend, or in the whole Yeah. lesson ay talagang naandoon yung argumentation. So, Mhm. mamaya ay mas pag-uusapan pa natin at tayo po ay tutungo sa science curriculum natin dito sa Matatag at Mm. pati yung PISA. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, Kasali ka. Go Teacher Go! Dito na nga po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Yan, nandito pa rin po kayo sa Go Teacher Go. At ang title ng episode natin ay Tech, Think, Talk. Imagining Science Teaching Through Technology, Metacognition, and Argument-Driven Inquiry. So, kanina iniisip ko bakit may Tech, Think, Talk dun sa start ng episode natin, no? Ng episode title. Ngayon naisip ko na kung bakit. So, yun pala. Kasi may technology ka, so for tech, you have think for metacognition and talk for argument-driven inquiry. So, ganun pala yun. Ngayon ko lang naisip, classmate Ralph. Ganun Tama, pala. classmate. Meron context clues pala din sa sa title natin. Pero classmate friends, kanino napag-usapan natin, ang dami actually, may design principles, yung key features ng TI MADI at kanina nagbahagi rin ng isang sample lesson si Teacher Ron kung paano ginamit itong TI MADI, no, using of course the 7 E's instructional model. Pero mabalik tayo dun sa katanungan mo kanina, classmate friends, no? Paano po kaya natin or align ba at paano ba align itong TI MADI approach doon sa science curriculum natin, no? We have the Matatag Science Curriculum Framework and syempre we have also international assessments katulad ng PISA. Teacher Ron? Magandang katanungan yan, no? Classmate Renz at Classmate Ralph. Masasabi ko na well-aligned, no? Yung TI MADI approach sa Matatag Science Curriculum. Kasi kung titingnan natin, no? Ang goal natin na science educator ay ma-promote, no? Yung scientific, environmental, technology, and engineering literacy sa ating mga estudyante. At para makamit natin to, no? Kailangan mag-adhere tayo sa mga constructivist pedagogies, particularly, no, yung mga inquiry-based approaches na yan. At obviously, yung TA MADI approach sa isa siyang inquiry-based approach, no? Talagang yung inquiry skills, yung understanding and application of scientific knowledge, as well as yung scientific attitudes and values talagang mafo-foster as the students actively engage in this approach. At kanina, na-mention mo, no, yung PISA framework. Kung titingnan natin, no, yung framework ng PISA 2025, yung tatlong aspect na to, no, explaining phenomena scientifically, constructing and evaluating findings, no, and then research, evaluating, and using scientific information for decision making. These are all evident, no, in the TI MADI approach. Classmate Renz, okay lang ba kung, or Classmate Ralph, no, pwede ba ako mag-share ng mga sample na parang activities para mas maunawaan ng ating mga manonood? Go ahead po, Teacher Ron. Sample activities po ito ng... Mga activities ng CER or TI Oh, MADI approach, no? ayan. For example, sa chemistry, no? So instead na laboratory activity na parang cookbook style, yung ibigay natin sa mga bata, pwede nating i-transform siya into argument-driven inquiry, no? Like, does the temperature of water affect how fast sugar dissolves? So, that could be a stimulating question, no, for your student. Then, pwede mong bigay yung mga materials sa mga bata, tapos yung mga bata sila yung magde-design,
magpaplano, magko-conduct ng investigation nila by their own, no? So, pwede din sa biology, like yung cell transport lab, no? So, pwedeng yung driving question, how do solute concentrations affect the rate of osmosis? So, napansin mo dyan yung argument board, no? Yung claim, yung evidence, yung ability ng bata, no? Na makapaggawa ng graph, no? At syempre yung kanilang reasoning or justification. Then, sa evolution or taxonomy, pwede din na bigyan mo sila ng parang amino acid sequences. Tapos from there, no, ma-analyze nila yun. Tapos, masasagutan nila kung sino yung mammals, no, na mostly closely related. So, instead of passively giving the information to your student, sila yung nakaka-discover ng information, no? May So, tanong lang po naalala ako mo dito. ba yung biology subject mo, Teacher Renz? Ayan, Nung naalala ko pa po, no, and kaya nga ito pong evolution ay parang naiisip ko pa at we also had a topic and even taxonomy, naalala ko po, Teacher Ron. Hmm. May tanong lang po ako. Kasi po, dun sa kauna-unahang activity na pinakita nyo, kitang-kita po yung argumentation kasi nilagay po natin yung claim, evidence, and reasoning. Dito po sa mga sumunod, ang nandito po ay yung guiding question. Pero lahat po bang ito ay masasabi nating argumentation? Yes, no? Actually, isa yon sa gusto ko i-clarify, no? Na kahit hindi socio-scientific issues, kahit yung mga content-based topics, no? Pwede natin gamitin si argument-driven inquiry for as long as na mayroong evidence na magagather yung mga bata, no? Na i-analyze nila at syempre i-justify nila through reasoning, no? So actually, ito yung picture, no? Nung nangyayari sa loob ng classroom na everyone would have a voice, no? Napansin namin na kahit yung mga estudyante na hindi sumasali sa klase, hindi sila active, takot sila sa recitation, pero sa argumentation, kasi comfortable sila no, na makipag-usap sa mga klase nila. So, mas gusto pala nila yon no? At even sa online, through breakout rooms, we found no favorable results regarding this approach. No? So, nagkaroon ka ba ng idea para na-visualize mo, teacher, classmate friends? Yes, yes. And I actually may pinag-uusapan din kami ni classmate Ralph sa episode na to. Inaisip namin yung kung may yung itong approach na to, nagkaroon na ba kayo ng project? Kasi parang maganda to, di ba, classmate Ralph? Tama. Actually, kanina classmate Renz, nung sinishare ni Teacher Ron yung lesson, tama ba Teacher Ron? Yun ay isang sample lesson na ginawa ng estudyante mo. Tapos Yes. kinapacitate niyo na sila with, of course, the TI-MADI approach. So may program po ba, I assume? Alright. So, napakagandang tanong niya, no? Actually, nag-conduct kami ng isang learning course, no? Para sa mga pre-service science teachers. So, it's a pedagogical learning course. At ang pangalan ng course na to ay Teach Minds, no? Technology integration, metacognition, at argument-driven inquiry, no? Since part ako ng College of Education, so, actually may video ako dyan eh. So, pwede ko bang mapakita? I think mga 2 to 3 minutes lang yung video na to. Sure po, Teacher Ron. Sige. Ayan, so i-make sure na lang po natin na on, naririnig. Tingnan nga po natin.
more or less teacher Ron, no, nakita po namin dito sa video na shinare nyo kung paano nyo na-implement itong proyekto o programa na ginawa nyo. Curious po ako kasi ang dami kong pre-service teachers na nakita dito sa video nyo. Meron po bang naging epekto o improvements yung mga pre-service teachers after nilang dumaan sa programang ito? Meron po bang interesting findings kayong nakita? Yan. So, magandang tanong yan, no, classmate Renz. Ayan, nasa slide natin, no, na talagang na-improve yung pedagogical competence ng mga estudyante namin, no, ng mga pre-service science teachers. Particularly yung kanilang TPAC competencies, yung kanilang self-efficacy in inquiry-based learning, no? And then, nakita din namin na positive yung naging course evaluation at active at nag-engage sila effectively dun sa course. At yung outputs nila, no, yung quality ng lesson exemplar nila ay sobrang proud ako kasi even pre-service teachers pa lang sila, meron na silang competency, no, in crafting lesson exemplar at nakita mo talagang nag-undergo yun ng validation, no, with the science educators at experts. And yung mga lesson exemplar na yun talagang yung mga socio-scientific issues, no, well evident, no, sa karamihan ng mga lesson exemplars na yun. Na-connect nila yung real-world issue concepts sa mga real-world issues at yung application ng science in everyday contexts. Ayan. Nakikita ko dito, Teacher Ron, di ba pre-service teachers sila? Mhm. And kapag pre-service teachers ka, ako ang daming study load. Ayan. So, you have to gel together yung technology, yung metacognition, and even argument-driven inquiry. Hindi ba sila nahirapan o may challenges silang na-encounter dito? Ah, syempre, no, di naman mawawalan yung mga Mhm. challenges. So, as they participated sa course, ayan, no, yung mga challenges include time, resources, technology, access, no, group dynamics, and task demands, no. So, ito yung mga karaniwan din natin na-experience, no. Pero yung professional at personal empowerment ay evident din sa course, no. So, gagamitin namin yung mga challenges na to para mas ma-inform, no, ma-improve yung further yung implementation namin ng course na to in the future, no. So actually, hindi lang sa pre-service teachers namin to na-implement, no. Meron din kaming mga capacity building programs sa mga in-service teachers. Yan. Ayan. So, given these challenges, Teacher Ron, yan, so meron kayong nakitang challenges sa pre-service and even in service. I think you can share that kung na-implement nyo po. Ano may mga challenges po ba? Kamusta po yung implementation? And kung may challenges, paano po na-address given sa pre-service and in-service? Hmm. Siguro, classmate Renz, no? Isa sa mga lagi kong naririnig, no, sa mga in-service teachers lalo, no, ay yung feasibility ng approach sa pagtuturo ng science, no? So, alam naman natin na kahit sa literature, meron tayong tinatawag na parang resistance to change, no? Na medyo hindi tayo open, no, sa pagbabago katulad ng pag-i-implement, no, ng inquiry, metacognition at technology integration kasi kinukonsider nila yung konteksto, no, ng kanilang mga estudyante, no. So yun naman talaga yung dapat natin gawin, no, na mag-zero in tayo sa context ng mga estudyante natin, no. Lagi kong sinasabi na yung TI Mathy na framework na to ay hindi naman to na kailangan masunod natin lahat nung nasa approach na to. Kahit yung element ng metacognition, ng argumentation, no? Ma-embed natin sa pagtuturo ng science, malaki ng improvement yung makikita natin, no? Kasi naniniwala ako na um, considering yung results natin sa PISA, no? Yung learning performance ng mga estudyante natin, no? Kailangan mabago, no? Unti-unti, ma-improve yung way na pagtuturo natin. So kung hindi ngayon, kailan pa natin babaguhin, di ba? So, unti-unti, no? Para magkaroon tayo ng mas quality na science education sa country natin. So nakikita mo dito sa slide namin, no? Nag-conduct din kami ng mga capacity building, no, in collaboration with Biota Philippines nung September 2024. So it's a 4-day seminar workshop for science teachers. So they also were able to develop lesson exemplars at the end of the training. Right. Teacher Ron, any future plans, no, to expand Hmm. itong program ninyo? Yun. So, ano nga ba, no? So, kasi nakita mo yung evolution, 'di ba? Classmate Classmate Ralph, paano pa ba 'to matatapos, no?
Alam naman natin na yung technology ngayon ay patuloy na pagbabago. Actually, ngayon nag-handle ako ng mga pre-service science teachers ulit, no, sa Technology for Teaching and Learning course. Ngayon naman, pinag-uusapan namin sa klase kung paano namin ma-maximize yung AI sa pagtuturo ng science, no? Paano natin siya magagamit in fostering inquiry at metacognition. So actually, may na-conduct din ako dun na study, no? About AI at nakita ko no sa meta-analysis na yun na effective si AI sa pagtuturo ng science no. So base yun sa empirical evidence no. So I hope ma-share ko din no sa mga susunod na episode at isa din to sa mga interesting na dapat nating tingnan no. Paano natin magagamit si AI sa pagtuturo ng science. Meaningful, effective at innovative na pagtuturo ng science. Right. So we are really all for that po, no? So any strategy man yan, and lalong-lalo na ang technology. Kasi po, ang daming gumagamit ngayon at minsan hindi nagiging akma yung gamit ng technology sa ating pagtuturo. Ayan po, no? Bago po tayo magtapos, of course, hindi po kayo makakatakas sa aming last segment kung saan ito po ay tinatawag na ang Chat GTG. Ano ba yung Chat GTG, classmate Ralph? Speaking of AI, kasi na-mention kanina ni Teacher Ron, itong ChatGPT Teacher Ron ay magpapakita lang na kami ng isang AI-generated na image. And all you have to do is to relate that photo or that image to your episode or probably a message to our viewers. So Teacher Ron, ready? Here is your prompt. So ano ulit gagawin ko? Magbigay any description or description, paano ba related or hindi related itong photo na to sa inyong episode, sa inyong shinare kanina? Siguro yung una ko nakita yan, no? I believe guro yung kanyang nasa side, tapos nasa gitna yung bata, no? So, isang phrase lang, no? Bida ang bata, no? Katulad ng TI Madi approach, kita natin kung gaano ka siya ka-learner-centered at kailangan lang tayong maniwala sa mga estudyante natin na kaya nila ang inquiry-based learning. Kailangan lang nating maniwala sa kanilang potensyal. Kasi kung hindi, sino pang maniniwala sa kanila, di ba? We just need to develop a positive pedagogical mindset na kaya ng mga estudyante natin because if not, ano pang improvement yung makikita natin sa science education sa country natin. So, that's it. Classmate Ralph and classmate Renz. Bida ang bata. Yes. Everyone has a voice. Yan, bidang-bida ang bata, no? So sana nga po, no, sa classroom ay marinig natin ang boses ng bawat bata at malaman natin ang kanilang konteksto para mas mapabuti natin ang pagtuturo and eventually ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ayan, maraming salamat sa inyong pagbabahagi, Teacher Ron. At nasabi niyo po kanina, sa susunod ay meron din tayong pag-uusapan. So, sana po, Teacher Ron, ay mabook po namin kayo for another episode here in Go Teacher Go. Okay lang po ba yan, Teacher Ron? It's my honor and pleasure po no to be a speaker no sa Go Teacher Go. Sabi ko nga dati lang ako tagapakinig nito, ngayon ay tagapagbahagi na ako sa aking mga kapwa guro. Maraming salamat. Thank you so much, Teacher Ron. Meron po ba kayong gustong batiin ng mga manonood natin? Ayan, pwede po. Classmates yung pre-service teachers. Siyempre siguro dinededicate ko no yung session na to sa mga pre-service science teachers namin sa College of Education no kasi sila yung naging inspiration namin para sa mga proyekto na to na talagang binibigay namin yung best namin para sa mga future generation science teachers ng bansa natin. Kasi niniwala ko na sa kanila yung future ng science education sa country natin. Even sa pagbati, talagang bida ang bata kay Teacher Ron. No? Ayan, no? Diba, classmate Ralph? Correct, bidang-bida. Ay, gusto ko na yun. Baka mag-tagline na yun ng joke lang, ng episode na to, ganun. Or ng T-Madi program. Ayan, Yeah. no? TI Madi program. Ayan. And muli, maraming salamat, Teacher Ron. Salamat, Classmate Ralph, sa pagsama dito sa ating episode. At of course, sa mga nakikinig, sa mga nanonood dito sa Go Teacher Go. Isang usapan na naman pong ating natapos at sana ay nakapulutan nyo ito ng maraming aral. So excited muli kami magbahagi ng aral sa inyo sa Go Teacher Go. At gusto rin namin sabihin na today po, May 22, ay International Day of Biodiversity. Yan po yung pinag-usapan natin sa ating recent episode. Ayan, sana po
ay lagi kayong tumutok sa ating programa. Ito po ang Go Teacher Go, kaagapay na makabagong guro. Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, in, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!